nag-aspire na umakyat sa posisyon niya. Yung mga delikado. Yun ang mga delikado, kabilat-kabilat ang mga accusation. Ma-accuse ka, ibig sabihin may possibility na totoo yun, di ba? Pero wala pa nag-accuse kay Pinoy na nag-corrupt siya eh. Maaaring may nag-accuse siya sa kanya na some other, yung character niya, wala siyang nagawa. Pero I didn't come across anything about corruption. Yeah, yung si Monson, ano nga yung sabi niya na, do you want Pinoy to resign? Are you out of your mind? Sabi na, read between the lines. Na ganyan. So, yeah, I basically said my statement dito sa on the air na ganon. Yeah, he has to continue his mandate kasi pinopoliticize. And that's very common anyways. The other party will always politicize those things and it's a chance for them to wedge themselves ng kanilang agenda. But continue the mandate and own up. Yun lang ang deficiency na yung own up to the failure of that operation. Hindi yun magpapalusot. Yan. Kasi normally, yung mga may hidden agenda, yung may agenda na kapag nawala si Pinoy, yung may mga agenda, yun nagpupus sa kanya na, naghihintay sila sa pintuan. Naghihintay sa pintuan na oras na mabakante yung position na yun. Guys gonna rush, you know. So, kaya yun, nila, marami yung mga kwan. It was a very dynamic discussion and inputs from the guest sa Skyroam, lahat yung 3 questions na natin. Kaya, and time and again, I pose, actually, my original 3rd question was something else. Pero because I thought na, hindi na ako makapag-broadcast before Valentine's, kaya after break, pinalitan ko yung 3rd question ko. Pinalitan ko ng Valentine's question for those reasons nga naman. Kasi ang original 3rd question was, if you have, what are your wishes? Ito, not trying to be morbid, but it is a legitimate question. If you have your wishes, lahat tayo mamamatay, where do you wish to be buried? Saan ka ililibing? Yan. Kayo lang. Ako, sasabihin ko na sa'yo, sa will ko, when I go, iwawax nila ako. Lalagyan ng mechanical arm yung aking mga joints. I will be sitting on my porch. Kaya pag pumunta ka sa aking tirahan, may sensor, tataas yung kamay. Hi, inner. Pag dumating si Fer, hi, Ver. Wax Museum. Baka ilagay ka sa Disneyland. Kaya mga kwan. But anyway, maganda yung mga inputs nila na ganyan. And it's like a straw information of what is the consensus ng mga at least mga listeners natin sa DJ Sky on the air. Ganyan. Kaya kasi ang mahirap nga lang kasi tayo nagbibigay ng mga opinion kung di naman tayo botante. Siyempre, kung minsan yung mga botante, yun ang kaya nalang final say. Minsan, kung sino naman yung mga botante sa Philippines, medyo, anong tawag doon? Information challenge? Anong term ba nila yung... kasi, yung 80% ng masa yun ng mga botante. Yeah. Pero ilan sa kanila ang may access sa internet na nakikita itong mga pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Kaya sa portion ko ng Election Watch 2016, remember I keep saying na I'm not advocating any specific candidate, but I'm advocating for all you voters to go out there and vote wisely, use your informed decisions na mga ganyan para bumoto kayo na ganyan. Para gampanan ninyo yung tungkulin nyo yung birang botante. Yeah, wala naman masama na tanggapin mo yung ini-offer ng 2,000. Kunin mo. Pero wag mong iboto yung gusto nila. Hindi naman nila malalaman. How would they know? Meron ba silang proof na hindi sila binoto mo? I don't know. Takutin ka lang naman eh. Alam ko kung sino iboboto mo. Yung electronic, paano nila malalaman yun? Di ba electronic na ngayon? Yes, they're using the PCOS machine, PCOS machine. Na-resolve na ba yung mga issues noon? Well, sabi ni ng COMELEC chairman si Bringas, ano ba yan? Bringas na. Hindi ba nag-resign o nag-retire or somebody else coming in? Hindi ba. But they will use the PCOS machine daw
So I don't know how's the integrity of the PCOS machine to this date. There was some fiasco on the PCOS machine kasi Last time na ano nila, naharang nila. Nung pina-upgrade yung PCOS machine, walang bidding. Ibinigay lang dun sa mismong gumawa instead of pinabid yung upgrade. So the question is, bakit hindi pinabid yung upgrade? As usual, kickback, di ba? Yun lang naman we all know that. Okay, I'll give you the business, give me 20%. Parang ganon. Well, I'm not making a serious accusation here, pero the way it works, maski saan naman alright, I'll give you the business, I'll give you a certain percentage. Ayan. O kung walang bidding, okay, sasabihin, wag ka na magkumuha ng ibang bid, and I'll give you 20%. Yeah, and to clarify that is Kuya Ed's opinion. Opinion lang po yun. Wala pong proof yan. Kaya alam niyo naman, this is a free country. We can always, as long as I don't name names. Yun yung disclaimer na the views and opinions expressed therein are not necessarily those of the management of this station, but those of the broadcasters themselves. Yan. Kaya sabi ka nila, ito diba? show ni Sky DJ ito. Kaya kung matutrubol ako sa sinabi ko, si Sky DJ ang puputukan, hindi ako. Okay. Ako, pag hinahanap ako, ando na naman ako nagpapalamig sa Boracay. Alam mo naman ako, bigla akong mawawala. Pag bigla akong nawala, ituturo ko si Ber. Ayun po, si Colonel Ber ang may kasalanan yan. Maganda itong suggestion ni Miss J. Ano ito? Next week topic daw, kung may reincarnation, anong gusto mong magiging ano? Gusto kong bumalik sa dati ko. In the past life, I was a tree. Isa akong punong kahoy. Ngayon, hinarvest yung punong kahoy, ginawang papel. Nung ginawang papel, yung iba naging writing paper, yung iba naging toilet paper, yung iba naging napkin. May brand na starts with a T and ends with an X. And man, sabi nila, I went to heaven. Heaven and hell. Parang sweet and sour yung mga sinisipon. Ayan, Miss J. Kaya kung maging uli, babalik ako ng kahoy uli. Kaya, daw kayo. Baka mamaya si Kuya Eddie ang mabili nyo sa Walmart. Candid Kari, tignan mo mabuti yung brand na ginagamit mo. Sabay katapon, maklaklag yung sur. Oh my goodness, this is a nice discussion. Kaya gustong-gusto kong pumunta rito. I think we should have an E&E show, man. Well, you talked to the boss. I already did. I think they're all for it. Yeah. Let me know. And then, ayan, advance warning sa inyo lahat. Magkakaroon na ng E&E. Inner and head. Kasi alam nyo, yung natuyo na yung luha ko sa akin na drama. Wala nang tumagos na luha. Ngayon, medyo pasahin mo na, mag-build up ulit ng luha. Alam niyo ba, kapag yung show ko, mayroon akong laging dalang sibuyas na kapag gusto ko nang umiyak, i-slicing ko yung pubuhay. On cue. Kaya pati si Ate Flor, napapaluha din Pero alam mo, yung guest ko nung last week, anong last Wednesday, my goodness. Sa Terror, man, 4. Sabi niya, pwede ba ang part 2? Magkatara bumalik part 2. Marami pa pala siyang hindi na ikwento. Sino ba yung guest mo nung last was from the Philippines, visiting the Philippines. Meron siyang ipinuupan ng mga lote raw sa Palawan. Sabi ko, yun bang... He's looking for investors. Kaya ako interesado ko, you may wanna talk to him. Maganda yung resort niya ron, pero he needs partners para gusto magtayo ng parang hotel na maliit. Sa Palawan? Sa Palawan. Meron ng lote. He's got a resort all set up, pero wala pa yung building. Any specific area in Palawan? Baston yan. Pero secluded Secluded. Kaya hindi accessible. You have to hike. Kaya nga,
pong para sa mga magsing irog. Yung, Ground up. Yeah. Remember, Coron was a isolated place in the early stages ng Coron and then naging popular ang Coron. Port Barton yata yun, nakikita ko. Kaya, anyway, kaya ayun, ang aming pinaplano rito kasi masaya itong aming samahan ni Kuya Ener. You know, ever since the days of UCSD, nagkasama kami nito, magulo. Kaya one of us has to leave and he chose to stay. Kasi wala na nagagawa ang trabaho sa UCSD. Pag nagkasama kami, puro bulahan na lang, tawanan. Papasukan ka ba ni Humayan? Mayroon kaming isang kasamang Afghan. Ayun na, lalong... Patay ka bata ka. That's another story. That's another story. Pero if you guys wanna see us in action, Iner and Ed, we made a pitch sa management. How about a show called E&E? So I don't know, plano pa lang. Pero it's gonna be a 4-hour show. Hindi pwede 2 oras lang sa dami ng tatalakayan. Pero something like this. You know, yung maraming jokes, maraming tagisan. And we wanna do a live interaction. May tatawag, "Ay, Kuya Ener, kumusta ka na?" Call in. Yan ang format. Yeah. Call in, throw in your contribution. And hopefully we'll be able to spread the word. Speaking about calling nga pala, may call-in ako. Baka may call-in ako next week from Middle East. Ganun ba? Oo, kasi may problema. Sabi ko, well, call in and we'll deal with it on the air. Sinabi niya kung tungkol saan? Yeah. Binigyan Puso? niya ako ng... Sa puso? Sa puso, halo-halo Ganon. Basta hindi lang namin pula kami makatulong, we can really help financially. Dahil ako, para makarating ako dito sa studio, I have to hitchhike. You know, kasi skateboard siya. I have to hitchhike kasi hindi ako nakapagbenta ng aluminum cans ang gasolina. Kaya yung aking karo, yung kadilakad ko medyo nasa empty. Sabi ko, maglalakad na lang ako, nag-hitchhike ako papunta dito. Kaya ako na late. Umalis ako ng alas 7, anong oras na ako nakarating dito? Yeah, going back to Palawan, very active yung sa Oyster Bay. There is a very increased activity sa Oyster Bay, and that is and for obvious reasons. Yung Oyster Bay kasi it's fronting the Spratly Islands. Paglabas mo na ganun nakatenga talaga Spratly Islands sa direct line of sight kumbaga sa Kwan. So dalawang chance pala yun. Makita nila kung ano yung Spratly and at the same time. At saka they're building, tapos na yata, they're building 4 deep water dredge ports. So meaning 4 na malalaking barko pwede mo sabayin na itenga doon. So sino nagpaplano noon? Na Philippine government ba? Philippine government and the other elements I can not confirm those, so I will not mention that. But for sure the Philippine government is the main player, and that's Oyster Bay. Na ganyan. Kaya 4 deep water ports ng ay matutupad na rin yata yung aking pangarap na magkaroon ng sailboat doon. Maraming doon. It's very nice. For those of you that don't know, I grew up in my younger years in Colyon, Palawan, by the way. So I'm familiar a little bit of that place. But tourism-wise, nako, talaga naman yung Palawan na yan. Booming lang. Kaya si Paul ang pangalan niya, very confident siya, makakakuha siya ng mga investors. Kaya sabi ko, kung may pera sana ako, sasama ako sa iyo, pero I'm tied up with something else. Kung gusto mo kausapin mo ako sa inyo, maraming pera yun. Nagkalat yung $200 niya ron sa lahat ng sulok niya. Yung pala yung problema niya nung pumunta siya sa show mo. Kami nag-iiyakan sa istorya niya, siya naman tawa ng tawa. Nag-high school. Pero siya good landscaper. Nilandscape na yung harap ko. He did it in one day. Looking good. That's good. Anybody that has that talent na ganyan, why not?
Mga ganyan. Kaya, anyway, dito sa patugtog ako ng isang music and then I'm 11:35 and I'm really extended on a 2-hour run and I'm looking at 12 Bicol. o'clock shutdown tayo. Regards dyan sa aking mga kaibigan dyan kay Michael Bansales, ang ating IT at saka webmaster sa Michael Radyo listening? Filipino America. Is Michael listening? He is online. He was online. Diyan sa kasi June Hansam at binabati ko ang kanyang kaibigan si Minette Portes at ang kanyang pamangkin na si Neil Asi. Ayan ang mga grupo natin. Michael is a young 25-year-old IT magaling Michael, if you're listening, this is Kuya Eddie. Nag-meet na kami ni Vic, yung isang IT rito. I would like to shoot an email with you dahil bibiyahe ako in a week sa Hawaii. So, give you a heads up na i-configure yung aking laptop. So, I'll be able to broadcast from Hawaii. So, I'll shoot you an email. May email ka, di ba? Ni Michael? Yeah. I'm not sure. Binabasa ko yung kay Miss J. Wife, dear, ano ang regalo mo sa 25th anniversary natin? Dadaling kita sa Africa. Wow, how sweet naman. Sa 50th, susunduin kita. 25 years. Kung hindi pa sa kinain ng lion o ng tiger. Sige ka. Is that sending a message? Subliminal message? Kaya, Bear, pag nagyaya si Janet, si Miss J sa Africa, easy ka lang. Ibig sabihin, may balak siyang iwanan ka doon. Huwag kang masyadong susunod na ganyan. Maraming sa Dubai nga pala, they're also extending family visas sa Dubai. Hindi ba sa Dubai yung umiikot na hotel? Yung bagong hotel, yes. Umiikot. Yeah. MJ, pagdating namin sa diyan sa Dubai, gusto kong mag-spend ng couple of nights doon sa umiikot na hotel. Magkano kaya doon? 3,000 na night? Iikot din ang pitaka mo ron. Hindi, kasama kita. Kaya ikaw itutulak ko sa front. He's paying for it. Kailan ba yung kay Miss J? Ay, kay Madam J? Next year. Ito nga, Philippines ngayon. Mapipilay tayo sa Philippines ngayon. Ikaw hindi ka mapipilay, pero ako mapipilay. Tuloy na ba yun? Tuloy na ba talaga yun? Sa Dubai? Hindi, yung sa Pilipinas. Kung yung paano July? magpa-reserve ng spot doon? Paano ba? Nilagay ko na yung pangalan mo. Meron ka pang plus one? Hindi. Plus one ka ba? Wala naman. Alam mo naman ako, good boy ako. Marami kang dadatnan doon. Magpa-plus one ka pa. Hindi, alam mo, very good boy ako, Kuya Ed. Kontulog. When I visit there, mag-isa ako, kahit lumalakad ako. Pareho tayo. Dahil kasi pag umuwi ako, kaya ng 2006, ang lagi pinupunta ako, mga simbahan, yung mga archaeological sites. Corridor, Bataan, ayun mga pinupunta. Mahilig ka pala mag-rosaryo, no? Hilig ka pala mag-rosaryo. Kaya, sana hiniram mo na yung kay Paul, yung nilalagay sa knee na hard plastic. Kasi kailangan mo yun pag nagro-rosaryo ka. Akala ko magpapatugtog ka. Okay, matugtog tayo dito para ma-break naman kami and continuing my novelty songs. Ito naman para sa mga Northern Luzon, mga tagapakinig ko dyan sa Paya, sa Pagudpod, sa Ilocos Norte, sa City of Vigan, sa February 15. Meron kang Ilocano. And then, amak inakin kakabsat ko ida. Ayos ba yun? Ama ba yun? Apo nga mangiturturong. Apo nga mangiturturong. Sabi niya. Elticol bear. Apo nga mangiturturong nga nakakatokong. Anyway, for my listeners in the northern part, Region 1 in Northern Luzon. Ito naman para sa inyo at saka yung mga participants sa attendees ng mini reunion ng February 15 dyan sa Vigan ng Divine Word College Class of 7-0. Para sa inyo po ito, uwi ka mga ba? kaibigan. Uwi ka dyan? Yung mini nagkalpalailang siya'y igit ibay-bay maabsak amang buyat daluyon aparnuayan pitaaw
Maritnak man, puloy di angin, akala lang isa. Into ka po, iti ka daratan, pamriyak ang tangarin tilawaan. Magterak ka at ang mapasugat ko, lalaki agwa po. Inornos ko, bukin takder ko, paring no mag-am-am mo. Idintaan si Deket, inisama, yan din aking kantuno. Panakitaklatan, tiin surat ko, ilalabas na tibatok ko. Gusto natin magkitarakin na, kasakis na silang anak. Katitayag na ni Goma, kalatan kasi kanaga, mailapag sa pete. Tatay pusok, apitik ko na siyang inggaan, yakin nagsurotel, tanagan natin at amre. Sinayang di oras ko kinkarito, kaya't kinamakam ko. Tsak na pain, kaya't sinalutsot ko, ay niya tinagan mo. Naglaatakinita ang so, ay katimtimek ko. Insumbat na, Apayaan niya tibaga, siyak niyo pa din girl, sister boy at panagbiag ko. Check! kasalanan yung tibarupok ko. Sakit sa amin, panagangis ko. Tiyak na pumalaki ang amo. Baklanit kayang tinog ko. Gawa po, tiyak na nakatalkan. Na siya po tayo naagalan. Uray na talaki, when nalaman yun, huwag langit amang limlimo. Uray na talaki, when nalaman yun, huwag langit gayam-gayam ko. Uray na talaki, when nalaman Habang kumakabog ang drums natin. Ayan. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang madaling araw dyan sa Pilipinas. Yung mga nakatagapakinig natin po. Kayo nakikinig po dito sa DJ Sky on the Air. Ito po ang inyong lingkod, DJ Sky. Kayo nakikinig sa Radyo Filipino America. Ay, ito po ang inyong kaibigan. Ito po ating guest, si Kuya Ed. Go ahead, Kuya. Hello! Ito po si Kuya Eddie. At bago po namin pagpatuloy ang ating ginagawa rito sa studio, gusto ko pong batiin ang mga taga Birch Patrick. Ay mga beauties dyan ng Birch Patrick kasama ni Madam Carrie Orsi. Unahin po natin si Francia, si Ligaya, si Charlene, si Rosie, si Christina, si Fidel, Denden, Beth, saka si Ate Mel. Kung may nakalimutan ako, sorry po. Yan po ang mga kasama ni Madam Carrie ngayon, and they are working on this Sunday. Ano bang date ngayon? 8. The 8
8 ng Pebrero, isang linggo na lang bago mag-Valentine's. Kaya kayong mga binanggit namin, there will be some roses for you coming up from the Dear Hobby. So, standing by, yung mga beauties po ng Birds Patrick, yung ating mga binanggit na pangalan, kasama ni Madam Carrie Orsi. Kumusta kayong lahat? At huwag kayong masyadong magpapakapagod. Huwag kayong masyadong magpapakapagod dyan. Keep that happy smile. Be happy. Don't worry. Galing sa Radyo Filipino America, si Kuya Eddie. Kala ko nung may kasama na yung salita mong huwag kayong magpapakapagod eh. Gusto kong batiin yung mga kasama niya kasi they are really nice. Basta tuwing pupunta ako doon para kabagang yung prinsipe ba? Yung, hi, Kuya Kundi kung hindi mo sila babatiin, ikaw ang ilalagay doon sa store. Yung nakabitin na doon, ikaw ilalagay doon sa store, doon sa bit-bit ng store na ganyan. Doon sa may parking ganyan, sa may building nila. Yan po yung mga nurses ng Birds Patrick and they are having a fun time on this Sunday afternoon. Yan, and we do appreciate your services, your expertise, mga nurses na mga ganyan, para dito sa mga bata, mga bagong silang, mga bagong sanggol, at saka na rin yung mga medyo nagbabata-bataan na nagsa-second childhood. Ayan, pwede na rin na, pwede rin nilang alagaan. Gaya kami ni Kuya Iner dito. Do you guys know that we are only 40 years old? Ayan, that's one thing I like about you. Talagang basta magmuntitignan yung aming ID card. Oo. Huwag niyong titignan yung ilong namin pag nagsasalita kami. Ganyan. Siyempre, we are in our prime. There you go. Life begins at 40, sabi nga nila. Begins at 40. Ganyan. Hong Kong dollar, ha? Sabi siguro ng aking kamahalan, ginagawa, nagtatrabaho ko, doon na satsat ng satsat sa radyo yung aking, sinabi kong maglinis doon sa backyard, andun na naman. Di bale, binati mo naman siya. Binati. Kaya nga, para huwag akong pagalitan. Hindi ka papagalitan. Kaya, along with our listeners dyan sa Skyroam, sila Candid Carrie ng Quezon City, si Miss J. Viloria ng Anaheim. Nasa Anaheim pala, naglalakwat siya sa Anaheim. Teka, Miss J, kamo? Ay, hindi. Tinatawag Viloria. Pinagsama mo. Si Miss J. Si Miss J, Miss Janet. Si Ate Flor. Si Miss J nasa Anaheim. Kinlarify niya kasi ako kanina. Si Ver, andyan, naglalakwat siya rin. Nakukonfuse ako rito kay Kuya Bear. Bakit? Si Kuya Bear, dati-rati, ito pag nag-posting ito, pag nag-posting siya, mahila mga 20 postings in one day. Okay. I mean, in 1 minute. In 1 minute. Ngayon medyo nag-slow down medyo busy-busy talaga yata sa kay Miss J. Ano palagay mo? Miss J can confirm or deny that. Miss J, tapos posting ni Miss J, puro mga pagkain. Sabi nga niya, nag-gain daw siya ng 10 pounds in 1 week magmula na nag-retire siya. Kaya yung mga gusto mag-retire dyan, wag muna kayo mag-retire dahil through experience, pag nag-retire ka pala, in matter of 1 month, mag-gain ka ng 10 pounds. Lalo na kung medyo mahilig ka sa kusina, you know. Luto siya ng luto Luto ng luto. Pinupost niya kanina yung mga niluto niya. Gusto mo, Miss J, kung aalis kami rito ni Kuya Iner ng alas 12, andyan kami ng alas 3. Kung maghihintay sa amin yung niluto mo, di ba? Anaheim pa naman. Anaheim. Diretso tayo sa happiest Ate Flor, sabi ni Miss J, recommended daw yung subject sa I don't know kung recommended subject or topic, kung kay DJ yun o kay Kuya Ed yun. Yung reincarnation, recommended na niya. Alam mo naman ako, anything goes sa akin, you can pick that up. Kasi ang ginagawa ko, I've been collating all kinds of topics for future broadcast para hindi ako mahahabol. Ganun ako So, and then I do research to add to the Ako naman, iisipin ko muna kung ano yung mapapanag-inipan ko nung gabi na yun. Pag yun na panag-inipan ko, yun ang research ko. Exciting yun. Ang gusto kong talagang pag-usapan natin yung what creates the fire
yung nagkita yung lalaki at babae. Okay. It doesn't matter kung ngayon lang sila nagkita Okay, o matagal na magkakilala. Okay. Kung minsan, may fire pa rin dahil list of fact na Okay. napakasal siya sa lalaki na yun o napakasal siya sa babae na yun, do no choice of her or his own, di ba? Hindi naman niya talagang gusto kung minsan. Ngayon may nakilala. Ayun na. Mayroong nag-spark ayun ang gusto kong... Bakit? Bakit? May spark? Bakit may yung chemistry ba? Yung biglang-bigla? Are you suggesting very Miss J? No, nothing like that. Isabihin, general idea. Sige. Halimbawa, kahit tinitignan kita, magkaharap tayo, walang fire. So, ibig sabihin, hindi tayo para sa isa't isa, di ba? Dahil hindi match. Pero in some other terms, match tayo, sa joke, sa mga ano. Pero yung sasabi ko, isang lalaki, isang babae, sa panahon ngayon, kung minsan hindi na kailangan babae o lalaki, kung minsan may fire na rin di ba? Kagaya sa atin, dalawa. We look at each other, parang it's very stale, mundane, parang black and white Pero kung bilhan mo ako ng round trip ticket sa Pilipinas, I will have a spark anytime. Eto, bigay ko sa yung credit card number ko. Pero, bahala ka, nagtumalbog See, I can have a spark anytime. I can deal with that. Candid carry. Bilihan mo nga ng ano to. Bilihan mo nga ng round trip ticket. Bibisita yata. Bibisita ka mo sa Miss Candid Carry. Something like that. No, ay kung bibisita rito. Bumisita na minsan nga pala rito sa San Diego. Marami siyang classmates nga pala dito. Yeah, marami siyang classmates. Yeah. Talaga? Miss Carry. Mga nurses. Imbitahin tayo. Yeah. Okay, sabi ni Ate Flor, have a good day, everyone. I'm on my way to my prayer group. Ayun. Pagdadasal siya. Flor, pagdasal mo naman kami. Oo. Pagdasal mo kami, Lord. Kasi ang ano ngayon, yung Powerball is $300 million. 360 or some. May nanalo ba? Anybody out there won the 360 last night? Kagabi yun, di ba? Ay magdasal tayo kay Ate Flor. Magdasal tayo. Tingnan natin. Ate Flor, total pupunta ka dyan. Ayan. Magdadasal kami sa iyo. Ayan. Ate Flor, unang-una, gusto ko naming batiin ng Happy Valentine's in advance. Ayan. Sana magkaroon ka ng Valentino. Yun. Ayan. Para sa iyo, na sana iyong makatunggali at mahanapan ang kakaibang pagmamahal ng isang mapagmalasakit na tao balang araw. May you have the best of everything. May the blessing of the Lord bestow upon you a very handsome, energetic, and very rich man come your way. Positive rich man. Yeah, Ate Flor, at binabati ka namin. Nadidistract ako dito sa post ni Candid Carry. Yes. Napapaiyak ako sa music mo. Natatats ako. One of my favorites na ginagamit kong... I love that song. Ate Flor, na sana, gaya ng sabi mo na you never were successful in the love arena kung tungkol dyan sa ano. Like I clarified a while ago na lessons learned lang yan na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob as you step up to the next chapter ng buhay mo. Ganyan yan. Kung hindi ka man naging successful sa buhay na ito, maybe in the next life, sabi nga ni Miss J, ay pagpalain ka ng buong may kapal in the next life. Which segue sa reincarnation yan. Na anong gusto niyo magiging kung kanino man o kung ano man kayo sa reincarnation na ganyan. Ako gusto kong maging tree. Ikaw, Flor, anong gusto mong maging? Ang gusto siguro na Ate Flor ay magiging hagdanan para ikaw ay akya-akyatin niya anytime.
Baka gusto nyo maging saging. Ay, nako. Depende sa klase ng saging. Napunta sa saging. Kami na naman ni Ate Vicky. Why? Oh, why? Yeah, pero sa ating mga tagapakinig dyan, kami nalilibang, natutuwa. Nandyan kayo, nakikigulo, nakikihalo, at nagbibigay ng mga share ninyo ng mga opinions at mga inputs sa ating mga tinatalakay na mga tanong ng buhay. In as much na gusto po namin magtagal, pero tinitignan namin yung wall clock, yung mahabang kamay, nasa 12, yung maliit na kamay, nasa 12, at medyo nagkiklik-klik-klik-klik ng pintuan. Ibig sabihin, end the show. Yeah, kaya kahit pa paano, gaya ng sabi ko na kahit nag-extend kami ng 2 oras, nabigyan namin kayo ng masayang panahon na nakinig sa aking DJ Sky. Sana naman nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan, konting kalinawan ng pag-iisip habang ating pinag-uusapan ang mga trending news, trending na balita sa Pilipinas. At salamat ulit sa inyong pagtangkilik sa aking programa na DJ Sky on the Air. Salamat sa iyo, Sky DJ, at ako'y naging isang panauhin sa iyong very energetic show. At sa mga nakinig at sumuporta sa show niya, maraming salamat din. At sa aming mga bisita dyan sa Himpapawid at sa mga taga-Merch Patrick, salamat sa inyong oras ng pagkikinig. Ito po si Kuya Eddie, bisita ni Sky DJ, nagpapaalam na. Hanggang sa muli. Ayan po, at natapos na naman ang ating programa. At habang ending natin, pwede pa kayong mag-exercise. Pero mag-ingat kayo pagkatapos ng exercise nyo kung jumingle kayo. Ha? At dahil pakinggan nyo ang music ko. Huwag kang jumingle sa tabi. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Ako ay may aawitin, pakinggan ng di mabitin. Kung nais ninyong ulitin, sige na't huwag pigilin. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Ang dalaga pag jumingle, sumisirit below and under. Agay. Pagkatapos niyang jumingle, tinatapik pa ng finger. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Ang binata pag jumingle, sinisipit ng 2 finger. Pagkatapos niyang jumingle, pinapagpag niya sa pader. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Ang nanganak kapag jumingle, isang buga, tapos ang jingle. Pagkatapos niyang jumingle, nakangitit ng gigigil. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Huwag kang jumingle, huwag kang jumingle. Huwag kang jumingle sa tabi. Ang matanda kapag jumingle, nanginginig ang 2 finger.